Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple Nieto? O hindi lang iboto, ano pa ang dapat nating gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto. At sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0 yang Joel Chua. Payback time! Payback time! Sapagkat isa-isa po nilosob ni VP Sara itong mga balwarti, mga distrito nitong mga congressman sa Maynila na sumisira, naninira sa kanila, sa kanya, tila ba itong kampanyang ito ay panahon ng paniningil ni VP Sara. Una niyang pinuntahan, District 2, District 6, District 3, okay? Siya po ay dumadalo sa campaign rally ni Mayor Isko at ng kanyang kasamahan. Salamat naman kay Mayor Isko kasi binibigay niya ng kanyang grupo ang stage para kay VP Sara para sila po ay ikampanya, tulungan sa kanilang kampanya. Napakaganda po yan sapagkat si Mayor Isko po ay nangunguna sa Maynila. Tapos i-endorso ka pa ng isang Vice President Sara Duterte. Malaking tulong po yan para sa grupo ni Mayor Isko. Okay, ngayon, budget naman yan para sa kalaban ng Your Miss Choice. Okay? Akalain po ninyo mga kababayan na doon po sa mga campaign rally ng ni Mayor Isko, matitindi po ang mga banat ni VP Sara sa mga congressman na sumira sa kanilang pangalan. Special mention dyan si Joel Chua. Okay? Talagang makita ninyo, meron pa siyang props, yung Apple. At meron siyang bilin kay Congresswoman Apple Nieto. Sabi niya, ibigay mo ito kay Snow White, kay Joel Chua. Di ba si Snow White kumain ng apple, nabulunan, namatay. Ang lupit ng ang lupit ng props ni VP Sara. Okay? Tapos kagabi doon naman siya sa District 6. Sa distrito naman itong si Congressman Abante. Okay? At doon po meron din siyang props. Ito ang props ni VP Sara. Tingnan po ninyo ang props ni VP Sara. Dito kay Congressman Abante. Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas,
Kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Ako, yan na, sa pastigil na. Ha? Ay, nako, mga bata, anong tawag niyan? Walang respeto. Anong tawag niyan sa inyo? Belat, di ba? Dila yan sa dila. Di ba? Bakit? Ang mga bata ang gumagawa niyan eh. Bakit ginagawa yan ng bata? Di ba yung pang-aasar? At ano pa? Parang sinasabi ng bata, Be, sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Be, panalo ko, ikaw wala. Ganyan. Sa kultura natin, mga Pilipino. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Nasaan na? Jo, labas mo ang props ko. Hindi na. Ah. Ayan na! Yan na! Let's go! Ay, anong distrito tayo? Sinong congressman natin? Tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. 6. District 6, Syudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Ano sinasabi niya sa inyo? Be, naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Ayok. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh. Klaro yan, ha? Laro yan. At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Durog na durog. Be, ako nakaupo. Kayo nagugutom. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino ang congressman natin? Karong-karo na yan, ha? Oy! Congressman, Oy! wag mo ilalabas yung dila mo. Pakita mo ngipin mo. Yan. Yan nyo? Nakasmile. May respeto sa tao. Smile. Balita ko, mabait daw yung kandidato ninyo dito. Papakita ng ngipin, nag-smile. Ano nga ba district natin? Sino nga ba congressman natin? Okay. Nasa 6th district ako ng Syudad ng Maynila. Ang congressman dito ay si Joey Uy. Tama? Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Ang bira ito, ha? Tingnan yung hitsura ni Abante dyan, no? Lawit dila. Ano daw ibig sabihin niyan? Sabi ni VP Sara, Be. Parang ang kahulugan daw niya sabi niya, nakalamang, nakaisa. Di ba nga, ang mga bata, sabi niya, kapag nagbibiruan, naglalabas ng dila, Be. Di ba? Be.
nakalamang siya, nakaisa siya. Kumbaga nakadinggoy siya, nakadinggoy. Ganun daw ibig sabihin yan, sabi ni BP Sara, sa mukha na yan ni Bini Abante na lawit dila. Ang lupit, ano? Ang pangit ng ang bira, ano? Ako naman, kasi itong si Congressman Abante, hindi lang po siya basta congressman. Siya din po ay isang bishop. Di ba dapat pag sa bilang isang bishop, dapat mag-set ka ng example na ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, bilang isang bishop, dapat isinasabuhay mo, nasa sa iyo, ang Espiritu ng Diyos. Ang pagiging holy. Okay? Ang pagiging holy sa pamamagitan ng iyong pagsalita, pagkilos. Dapat makikita sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Yung po ibig sabihin, nandun ako. Kasi kung congressman lang siya, okay lang yan kasi tao siya na masasabi natin na kulang sa pag-unawa, kulang sa wisdom patungkol sa usaping pagiging servant of God. Pero dahil siya po ay isang leader ng simbahan niya, bishop, dapat sa kanya po ay mag-set by example na pagiging servant of God. Higit sa kanyang pagiging congressman. Kasi tayo po ay mas higit sa atin. Mas mahalaga sa atin ang ating relationship sa Diyos kumpara sa ibang bagay. Okay? Kaya dyan po ako disappointed kay Bini Abante dahil sa mga galaw, sa mga kilos, sa mga posture na ganyan, sa mga pananalita. Di ba, doon sa Congress, sinabihan niya na TANGA ang isang babae. Di ba? Bilang pastor, hindi ba ganda? Di ba ba? Okay? Ngayon, ay alam po niya mga kababayan na ako naisip ko dito, na-realize ko, kasi di ba ang nangyayari ngayon sa ating kongreso, majority. Okay? Iilan lang yung mga mababatas na oposisyon. Sa ngayon, 3 lang yata Okay? Duterte Youth, Parteles, tapos si Kong Ongab, at saka si Kong Pulong. So 3 lang sila. So, ang mahirap dito pag majority ng mga mababatas, Senado at mababang kapulungan, ang nangyayari dito ay nagkakasundo sila sa isang layunin ng speaker, ng leader ng kongreso, kahit na mali, dahil nga po sila ay majority, wala nang nag-o-oppose. Wala na. Kasi kung 3 na naman kayo, wala. Wala kayong laban. Katulad niyan dahil nga po majority ang kongreso ngayon. Kahit na nga ito ng mga nagpapanggap na sila daw po ay opposition, ito mga Bayan Black. Sila daw po ay opposition, pero ang totoo niyan, sa mga desisyon nila, kitang-kita natin na sila po ay kabahagi ng majority. Kaya nga ngayon ang nangyari, tingnan niyo ang nangyari sa BICAM report, sa budget,
Okay? Eh, nabuluga tayo. May mga violation pala. Okay? May mga violation katulad ng kaya nga ngayon nasa Korte Suprema. Eh, ang masakit dyan, ang taong bayan ay wala nang magawa. Dahil naipasa na eh. Ginulat tayo. Okay? Maging sa Senado, dahil po sila ay majority rin, wala tayong magagawa. Kaya lusot. Kahit illegal, lusot. Ito mga ayuda. Ito mga katulad ng porpis, batas po yan. Na dapat tuparin ng gobyerno pero nilalabag ng Kongreso. Eh bakit ganoon? Kasi nga, wala na pong humahadlang. Wala nang fiscalizer. Kasi nga, majority na sila. Sama-sama sila sa gawaing mali. Yan ang mahirap dyan, sinasabi natin. Kaya itong eleksyon na ito, ngayon, sa darating na May 12, mahalaga po ito na dapat ang mga mananalo na congressman na mga o senador, mahalaga na dapat ay hindi kaalyado ng administrasyon para hindi na maulit itong mga nangyayari ngayon, mga issue. Oh, mabuti na lang mabuti na lang yung PI. Dahil natunugan kaagad ng taong bayan, kaya hindi nagtagumpay. Dahil hindi basta-basta maitago ang proseso noon. Eh itong BICAM kasi sila-sila lang. Eh nagulat tayo. Tapos, 'di ba? Kaya dapat po taong bayan, mga kababayan, mahalaga na ang ating iboto ngayon ng mga mababatas, congressman at senador, yung hindi kaalyado ng administrasyon. Okay? Eh alam niyo na yan, yung mga pumirma laban sa impeachment, sila-sila yan eh. Sila-sila yan. Kaya dapat sa mga iyon, wag manalo. Para mawalan ng control ang administrasyon, ang speaker sa Kongreso kasi binabalahura yung batas eh. Binabalahura ang batas. Okay sana kung ang halimbawa ang majority sila. Majority sila. Okay sana yan kung ang leader ay matino. Yung galit sa paglabag sa batas. Yung itinutuwid ang mali. Okay sana yon, majority sila. Pero yung isang leader ng Kongreso ay siya ang nangunguna para balahurain ng batas, ay mahirap po yun. Hindi pwede ang majority sa ganun. Okay? Yan po ang ating punto.